Oh, okay. So dun sa Patungkol naman po doon sa ICC, Oo. ay meron din po silang mga litrato kung anong room number nag-stay Naku yung po. mga taga-ICC. Pati sa loob ng kwarto o Oo, unit oo. ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga numero ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport Opo, opo. na nanggaling kay San. Mga ganun. Yes. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes. Idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up Naku po. papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Isang mainit na talakayan na naman ho ang ating pag-uusapan nito nga hong 18 ex-marines, isang attorney Levy Abogado, mga kabit, si Manong Ted at walang iba si Kong Saldico. Pag-uusapan ho natin lahat ng mga yan dahil sa naging kontrobersiya, mga kabit. Nakita naman ho natin yung mga media outlets kung paano ho baliktarin etong ang 18 na ex-marines na sinasabi pa nga ho nila na di umano wala, hindi naman lahat daw marines yan. Mantakin po ninyo, yun pa yung unang gagawin nila. Una pa ho nilang gagawin yan, baliktarin yung mga 18 ex-marines. Pero nung kalabas-labas ho nila na sinabi, dawit si ganyan, si ganyan, si ganyan, wala ho silang sinasabi. Bakit nasasabi po ng mga media outlets, mga kabit, na hindi naman daw lahat na ex-marines o hindi daw lahat naging marino? Nakakapagtaka lang. Pagdating sa mga Duterte, mga kabdita, sobrang bilis ho nila. Kaya itong pag-uusapan ho natin, napasabi na nga lang ho tayo na ano nga ho ba talaga ang meron dyan sa media outlets. Alam naman pala natin, mga update, na si Tambaluslos isa ho siyang shareholder ng mga yan. Kaya mga update, unahin na ho natin itong si Attorney Baligod. Hindi na ho bago sa atin ang pangalang ito pagdating sa mga whistleblower. Pero sa pagkakataong ito, mga update, 18 ex-marines ho ang bit-bit niya. Hindi lang ito basta sabi-sabi. Ang mga affidavit ho na hawak niya ay notaryado. Ibig sabihin, mga update, nakatayaan leeg ng mga retiradong sundalo na sumailalim o sumumpa patungkol dito. Kasi kung totoo ang laman ng mga dokumentong ito, mga kabit, sa mga nakarang operasyon o electoral issues, mga kabit, malaking yanig ito sa pundasyon ng ating kasaysayan. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ho sila nagpakita o lumabas? Bakit pagkatapos ng maraming taon ay bigla ho sila nagkaroon ng kolektibong konsensya? Yan ho yung malaking katanungan. Dito, mga kabit, sasagutin na ho yan ni Attorney Baligod. Yan naman po yung pinakahihintay ho natin. Di ba? Kasi noong mga kapanahunan ho, mga kabit, na around 2016 kung hindi ko na nagkakamali, nakasama ni Attorney Baligod dito si Pangulong Duterte. Pero sinabi niya, inamin niya naman ho, mga kabit, na wala, hindi naman daw ho siya konektado o yung paglabas ng mga 18 ex-marines. Kasi, mga kabit, kahit nga sabi niya ngayon, diretsahan niya kung sinabi kay Manong Ted na kahit na magpakita sa kay FPRRD, baka hindi na nga daw ho siya makilala. Di ba? Kaya, mga kabdita, matindi ho itong mga expose, mga paglalantad niya itong si Attorney Levy Baligod. Ito pa ang isang wild card, mga ka-update, si Saldico. Lalabas nga ba siya para magtestigo kung ang isang chairman ng House of Appropriation Committee ay sasama sa hanay ng mga magbubunyag, mga kabdita? Hindi na lang ito isang usaping militar. Ito ay isa ng ganap na political earthquake. Ang presensya ho ni Kong Saldico, mga kapit, ay nagbibigay ng political weight na mahirap baliwalain ng administrasyon. Ngunit aasahan natin na ang bawat galaw dito ay titimbang sa timbangan ng interes dahil alam naman ho natin, mga kapit, yung administrasyon ni Marcos Jr., sino ho ba yung inappoint niya dyan sa ombudsman? Kung totoong transparent ho ba sila? Di ba nung pinangako ni Remula, mga kapatid, na oras na iluklok siyang ombudsman, gagawin ho niya, mga kapatid, ikukulong niya si Sara Duterte. Tapos sinabi na rin ni Sen Aimee na oras na makaluklok si ombudsman Remula, mga kapatid, yayariin niya yung mga Duterte. Kaya yan malaking katanungan. Kung totoong, di ba, kung totoong transparent ang ombudsman, malalaman na ho natin dito kasi nag-submit na rin ho ng affidavit itong mga Attorney Levy sa ombudsman. Kaya dito, sabay-sabay tayo magkwento, mag-react dito. Kung bago lang ko kayo sa ating channel, sa like, sa share, isa subscribe lamang ko, malaking tulong na react na ho tayo di kay Manong Ted at kay Attorney Levy, kay Kong Saldico at dyan sa mga 18 ex-marines. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa.
na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap nyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito eh. Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo? Doon nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico, at napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito. At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At Ibig sabihin ho niyan mga kapdita, siya pa ho, si Attorney Levy, yung gumawa ho ng paraan para talaga, alam niyo na, makausap niya itong mga ex-marines. Mantagin po ninyo mga kapdita, minsan lang ho talaga yung mga ganyan tao na kahit na itong si Attorney Levy, mga kapdita, nangangalib ho yung buhay niyan. Bakit ho natin nasasabing nangangalib yung buhay niya mga kapdita? Ang kalaban ho kasi nito si Attorney Levy mga kapdita, yung sindikatong administrasyon, napakalaki hong kalaban yan. Pero tingnan niyo mga kapdita, dahil pinapakita niya na nakakaawa ang Pilipinas, masyado hong inaabuso yung mga Pilipino. Billion ho yung nananakaw, trillion ho yung winawaldas ho nilang pera. Saan? Sa flood control, isang proyekto lamang ho yan mga update. Mantakin po ninyo, pag nakalkal pa ho natin yung mga ibang project nilang mga puro ghost din, paano na lang ho tayo? Nandiyan pa lang ho tayo sa pinakasimula mga kapdita. Nasa pinaka-umpisa pa lang ho tayo, kaya ito talagang si Attorney Levy mga kapdita na nagbibilib ako talaga dyan na dapat mga kapdita, suportahan at panalangin na lang ho natin ito kasi katulad ho niyan, tignan nyo, 30 ho yung 18 Marines. Panigurado, di ba nasabi naman na ho yan noong nakaraang araw mga kapatid na lalabas din yung yung susunod na 12 Marines na hindi pa, alam nyo na, hindi pa nagpakita dyan. Tapos yung mga media outlets, tahimik ko sila ngayon dyan. Tahimik ko sila. Kung ano-anong issue ho yung kanilang pinagtatakpan kasi mga kapatid, diretsahan ho tayo. Yung mga media outlets dyan, shareholder ni Martin Luther King. Kaya panigurado, pilit ho nilang pagtatakpan ang yung mga Marines. Saan? Sa taong bayan. Para mga kapatid, hindi malaman o kasi ngayon, nakikita naman natin mga update pagdating sa mga Duterte kung gaano kabibilis yung mga media outlets para lamang ho sila siraan. Pero pagdating sa administrasyon ni Marcos Jr., mga ka-update, di ba? Protektado ho nila. Kaya ito mga si Attorney Levy, nakakaano po yan. Saludo ho tayo dyan. Noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. Ang nagudyok po sa kanila ay yung isang kasamahan nila, namatay yung kanyang apo sa isang ospital dahil walang gamot na maibigay yung ospital sa kanyang apo, no? Kaya na-realize po nila na ganun na lamang ang estado ng serbisyo ng ating mga ospital dahil ang dapat na pondo para sa kanila ay ninanakaw nga. At mula noon ay unti-unti na silang nagbigay ng kanilang mga nalalaman at yun na nga, pumayag silang lumabas at pagkatapos ko rin pong i-validate yung kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba pa nilang mga kasamahan, ay nakumbinsi naman po ako na totoo lamang ang kanilang sinasabi. Kaya pagkatapos po naming i-review ang kanilang mga statements, ay na-finalize po namin noong umaga ng I think February 23 ng umaga at pinanotaryohan na rin po namin nung hapon.
Okay. Balikan po natin mamaya yan, yung sinasabi niyo pong pinanotaryuhan noong hapon. Kasi yung mga lumalabas ngayon, affidavit online, walang signature at hindi rin po notarized. Mamaya, balikan po natin yan. Dito po muna tayo sa, ang sinasabi niyo, nagsimula po ito nang mapanood ninyo yung testimony ni Orly Gutesa sa Senate hearing last year. So, ibig sabihin, kayo po ang kumontak dun sa mga dating kasamahan ni Orly dahil curious kayo nang mapanood niyo po si Orly sa Senado dahil pakiramdam nyo ay hindi tama yung naging pagtrato ng mga senador dun sa kanyang naging testimonya. Sir, 30 po ang una ninyong mga nakausap and you said na validate ninyo, na review nyo po lahat ng kanilang mga naging statements bago po ito inilabas sa media. Anong buwan po ulit ito, sir? October? Tama po ba yung narinig ko? Opo. Oo. Oo, nag-umpisang makausap ko sila around October. October po. Pero January talaga sila nakapagdesisyon na ilantad po ito sa publiko. From 30, naging 18. Ano pong nangyari sa iba? Bakit hindi po sila sumama sa paglantad nitong mga dating sundalo? O kasi sa akin naman, yung 20 sana yan po no? Nagkataon lang na may sakit yung asawa ng isa. At yung isa naman ay merong personal na reason dahil maaaring magdelikado yung kanyang yung trabaho ng kanyang asawa. Kaya sabi ko, huwag ka na munang lumabas, sabi ko doon sa dalawa. At desisyon ko po na huwag munang ilabas din yung iba pa nilang kasamahan dahil sa tingin ko itong 18 tama na po sila and I don't need to expose or put to risk the lives of others. Pero kung kinakailangan po na lumabas sila para suportahan lalo ang mga sinasabi ng 18 na ito ay po pwede naman po. Oo. Sir, sabi niyo po na vet na review, ito pong affidavit na sinabi nitong mga dating sundalo. Bago po ba nangyari lahat ito, nung na-meet niyo po sila, wala po kayong prior relationship ni isa sa kanila? Kumbaga, nakilala niyo lang po sila nung time na na-curious na kayo dun sa kaso ni Gutesa? Opo, wala po akong kakilala sa kanila. Opo. Dito po Ang kakilala ko lamang po ay yung isang naging official din ng Armed Forces na katrabaho nila kay Saldico. Okay. Sino po dun yung isa nakakilala nyo? Wag ko na lang po munang i-expose kasi pati sila ay Tama. nanganganib din. Dahil yung isang pinakamataas nga nilang opisyal ay pinatawag ng isang maimpluwensyang tao at ang balita ko ay sinermonan siya doon. Kaya wag ko lang, I don't have his permission to divulge his identity. So, sorry po. Okay lang po. Sir, yung po sinasabi niyong kakilala nyo, kasama po ba to sa mga humarap sa media o hindi po? Wala po siya, hindi siya humarap. Oo. So itong 18 mga sundalo na iniharap po sa media na may mga akusasyon, wala po ni isa sa kanila kayong may prior relationship. Sir, ilan po talaga sa mga ito ang sundalo? Kasi nabasa ko po dun sa ilang statements na sinasabi nyo, kahit naman po kayo dun sa affidavit, hindi naman po talaga sinabi na lahat sila ay marino. Sino lang po dito ang mga sundalo? Ilan po talaga dun ang galing sa Marines? Pinapanindigan po namin yung nakalahad sa kanilang affidavit na 16 sa kanila ay former Marines at dalawa ay former Philippine Army, no? Yung isa regular, yung isa ay reservist. At sa tamang panahon po ay pwede naman naming ilabas yung kanilang serial numbers, no? Tinanong ko rin po sa kanila yan. At kinonfirm naman nila. So, nasa akin po yung yung kanilang mga, let's say, ito nasa akin yung kanilang authority or orders, no? Halimbawa, itong si Technical Sergeant Bulontate, serial number 829532, Philippine Navy Marines. Nag-retire siya, optional, effective February 16, 2021.
under Special Order number 1842, Headquarters Philippine Navy, dated 19 June 2020. Oo, sige po. Et cetera po, no? Yun po. Halimbawa ulit, pangalawa, Technical Sergeant Christopher Esquivel, serial number 820548, Philippine Navy Marines. Nag-retire din siya, optional, effective July 1, 2022, under Special Order number 646, Headquarters Philippine Navy, dated 04 March Okay. 2022. Oo. Sige sir, pasensya na po. Gusto man namin pakinggan yung ilan po sa mga yan, kaya lang medyo kulang po tayo sa oras. Pero yun nga, naglabas na rin po kasi ng pahayag ang Philippine Navy ukol dito. Iba po yung sinasabi nila sa sinasabi ninyo. But we're gonna wait po in due time. I'm sure ilalabas nyo po yung mga ebidensya na hawak nyo dyan na talagang 16 dito sa 18 mga iniharap ay mga dating sundalo. Sir, regarding the affidavit nitong 18 sundalong ito, kasi hindi po biro yung mga akusasyon na kanilang ginawa. Meron po ba kayong mga kasama noong mga panahon na kinakausap nyo sila para lang just to be sure na bago sila iharap sa media, may kaakibat na pruweba at hindi lang po basta litrato ito pong mga accusations na ito? Opo, sa aking pagtansya, dahil ang nature ng kanilang statement ay sila ay mga eyewitnesses, no? Nakita nila yung mga dumarating na pera na nakasilid sa mga maleta. Sila rin ang nagbuhat ng mga ito papunta sa Horizon Homes, no, na isang pag-aari ni Ginoong Saldico, at sila rin ang inuutusan na mag-deliver ng mga pera na ito, no, na nakasilid din sa mga maleta dahil nakita rin nila kung paano bilangin, i-account yung mga dinedeliver sa kanilang kay Saldico na mga pera. Oo, ito nga po yung naipakita na doon sa affidavit, may mga ilang litrato na nandoon na po. Aside from the photos, sir, ano pang ibang matibay na ebidensya ang hawak po ninyo ngayon? Kasi kayo nga po ang kumbaga spokesperson na humaharap para po dito sa 18 mga dating sundalo na ito na sinasabi ninyo. Meron po ba tayong halimbawa, may recorded videos po ba? Meron pa po bang recorded notes na ilalabas soon? Ma'am, yung iba dyan kasi ay it is a still capture of videos, no? So halimbawa, meron namang video na kinuhanan nila yung buong bahay kung saan sila nag-deliver. Yes po. Oh, okay. So dun sa patungkol naman po doon sa ICC, ay meron din po silang mga litrato kung anong room number nag-stay yung mga taga-ICC. Pati sa loob ng kwarto o unit ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga numero ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport na nanggaling kay mga ganun po. So ibig sabihin sir, yung iba pala dito sa nasa affidavit, hindi lang siya basta picture, videos po ito na napanood nyo rin po sir. So first-hand information ang meron itong mga witnesses na ito, kung tawagin po ninyo. Meron po ba sa mga kwento nila ang hindi nyo na isinama sa affidavit? Marami po. Pero minarapat ko na hindi isali. Halimbawa po yung isang mambabatas natin na nabigyan din ay dahil namatay na po siya, unfair naman na isali pa natin yung pangalan niya doon dahil hindi na rin siya makakasagot. He cannot defend his honor, his good name or reputation anymore dahil wala na siya. So sabi ko, i-block out natin ito. Okay. May mga tao rin po dyan na mga civilian, no? Hindi naman sila sa gobyerno na nagbigay ng pera at hindi naman ako sigurado kung yung pera na ibinigay ng civilian na yan ay galing sa kaban ng bayan, no? So hindi ko na rin po sinali yung mga ganon. At halimbawa sa mga ilang media operators na binabanggit nila, ang sabi ko mga pribadong mamamayan naman ito, siguro binayaran ang kanilang serbisyo.
at hindi naman nila alam kung saan nanggaling yung perang ibinayad sa kanila. Sir, attorney, para sa mga kino-question itong paglabas ng mga dating sundalo and even pati po ang kredibilidad nyo ngayon ay kino-question na. May mga nagsasabi yung timing nito, maging yung mga nasa likod daw ng grupo po ninyo. Handa po ba kayo na ilabas na lahat ng impormasyon na hawak ninyo para po to finally end lahat ng mga accusations din sa inyo ngayon? Kung sino ang nasa likod? Kasi meron po sa isa sa mga pinaratangan ninyo ang nagsasabi na possibly mga Duterte ang nasa likod nitong press con na ito? Normal po yung mga alegasyon na yan, no? Pero ang masasabi ko lang, ako ay isang independent na tao na ginawa ito sa sarili kong kusa. Wala, totoo na nakasama ko si President Duterte noon, way back in 2016, no? Pero hindi nga niya ako maalala or makilala. Yung tutukan na lang po natin siguro yung mga issues na ni-raise namin. At wala po akong maisip na tamang timing. Yung sinasabi nilang wrong timing daw ito dahil may ICC hearing against Duterte, etc. Hindi ko po alam kung ano yung proper timing para ilabas po yung katotohanan na ito. Dahil ang sa amin, pagkatapos ko pong ma-vet ang mga sinasabi nila at pagkatapos ko pong reduce into an affidavit form yung kanilang mga sinasabi, binigyan ko sila ng 1 linggo na i-review yung mga nasa draft na yan. At nung sinabi nilang, sir, okay ito, pinirmahan nila at nung napirmahan nila, sabi ko, pupunta tayo sa notaryo at doon yung pirmahan ulit yung iba pang mga kopya, sabi ko. At noong nagpapanotaryo po kami ay meron akong kinausap na isang kaibigan na kung po pwede mag-arrange ng isang press con dahil nga ang rason ko doon ay kailangang malaman muna ito ng taong bayan bago ko i-file sa ombudsman para magkaroon ng public vigilance na kailangang gawin ng ombudsman yung kanyang mandato. Oo. Attorney, meron po ba kayong nilapitan na isa sa mga senador o kahit sinong politiko bago po kayo lumabas kasama nito mga dating sundalo? Wala po, maliban kay Mike Defensor, ano? At ang purpose kung bakit ko kinausap si Mike Defensor ay gusto kong malaman kung ano yung estado ni Sergeant Gutesa, nasaan siya, etc. Dahil ayaw ko pong mangyari sa mga 18 na sundalo na ito, yung nangyari kay Sergeant Gutesa dahil merong mga iba't iba akong natanggap na impormasyon na siya ay pinilit at under duress na gumawa ng isang affidavit of recantation, no? So yun ang purpose po na kinausap ko si Mike Defensor. Other than that, wala na po kaming ibang napag-usapan tungkol sa mga sundalo. Oo. Sir, ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ngayon ni Mike Defensor? Concerned din po siya sa mga sundalo na ito, kaya po nagpahiram din siya ng sasakyan noong press conference dahil sinabihan ko siya na itong mga sundalo ay lalabas na, pero ang problema ko ay kulang yung sasakyan na pwedeng gamitin nila, kaya nagpahiram po siya. At meron din pong isang politiko pala, no? So dalawa silang politiko na kinausap ko. Sino po yung isa? Si Rani Ludovica. Kasi matagal ko na rin po itong kakilala way back. At nagpahiram din po siya ng sasakyan at pati driver po. Oo. Sila din po ba ang nagbibigay ng proteksyon ngayon dito po sa mga witnesses na hawak ninyo? Hindi po, hindi. Sino po ang tumutulong sa inyo para magbigay seguridad? Dahil nga po hindi basta-basta ang akusasyon nitong mga ito. Meron po akong mga kaibigan sa Armed Forces, active at saka retired, na nag-a-advise po kung papaano sila pangalagahan at ginagawa po namin yon. Sir, nung nakausap niyo po si Sir Mike Defensor, hindi po ba kayo nagdalawang isip kung sakali man na siya ang maging katuwang po ninyo dun sa press ko na gagawin? Kasi medyo, binabansagan talaga siyang maka-Duterte. Kumbaga, baka isipin talaga ng tao na may kinalaman sa mga Duterte, yung paglalantad po nitong mga bagay na ito.
Noong una ko po siyang in-engage kasi ay ang tanong po sa kanya, kumusta si Orly Gutesa? At ano ba ang nangyari kay Gutesa, etc. At sa aming pagkukwentuhan po ay nabanggit nga po niya na minsan ay nandoon si BBM noong kampanya sa kanyang bahay. Kaya medyo nag-alangan ako. No? Kasi hindi ko naman alam po yung kanyang political inclinations. Pero sa ngayon po, I think ay nakalinya siya sa mga Duterte. Okay, singit na po ako kasi it's now 8:27 in the morning. Attorney, puntahan ko lang itong affidavit na ating pinag-uusapan. Ano ba ang estado nito ngayon? Kasi yung nakuha ng media ni walang pirma ni hindi notaryado. Meron na ho ba kayong pirmado at notaryado? Yung hindi ko po alam kung paano lumabas yung draft na yan, no? Kasi nagbigay nga ako sa mga sundalo na ito o dating mga Opo. sundalo. So meron na ho ba, attorney, mga sorry isang po. linggo, no? Bago sila lumabas. Attorney Levy, I hope you don't mind, with all due respect, kasi medyo kapos po kami sa oras. Just to answer my query, ngayon ho ba, meron na kayong affidavit po na pirmado at notaryado? Meron po. Okay, good. Sige po. So, basically po, yun ho bang draft Meron na ito? po, noon pong nag-press conference kami ay pirmado na po at notaryado na yung hawak namin na affidavit. Okay, sige po. Yun ho bang draft at saka yung pong notaryado, pareho lang po naman ng laman, no? Okay. Hello? Opo. Sige. Puntahan po natin itong affidavit. Ang titulo nito ay pinagsamang sinumpaang salaysay, di po ba? Joint affidavit. Right? Opo. Okay. Kapag po ganito, paano ho ba ito? Kung sakasakali ho ba na kayo pupunta ng ombudsman, kailan po kaya ito sa inyo pong balak, attorney? Ngayong umaga po, pagkatapos po ng interview na ito, ay papunta na po ako doon sa ombudsman. Opo. Ito ho bang pagpunta sa ombudsman, kasama itong 18 na nag-execute ng sinumpaang salaysay na ito, na joint nga po? Hindi na po. Ang gagawin ko lamang ay magbibigay ng isang transmittal letter, kalakip ang kanilang affidavit, at hirap din po kasi kami sa transportation. Kaya minarapat ko na ako na lang muna, at kung ipapatawag sila later on ng Office of the Ombudsman, saka po sila pupunta doon. Okay. Bakit po pinagsamang sinumpaang salaysay? Kasi po dito sa bawat item dito, meron pong mga iba na mukha pong hindi naman may alam o involved doon sa mga aligasyon, attorney. Paano kaya yon? Oo. Kaya po nakalagay dyan, kung ang dineliveran po nila ng pera ay si Mambabatas Juan de la Cruz, nakalagay po dyan kami, Bulontate, Tube, or Manalansan, etc. po, no? So bawat allegation po dyan ay kung sino ang nautusan na magdala. Ngayon po, doon sa mga membro ng House of Representatives ay lahat po sila ang nakakakita, no? Dahil yung iba namamalagi doon sa office ni Zaldico sa Appropriations Committee, at yung iba naman ay doon sa yung helicopter landing pad, no? At doon lumalabas yung ibang mambabatas, at nakikita po nila lahat ito. Opo. Kasi po pag sinabi niyong lahat, 18 yun, attorney, ano? So Tama po. Opo. So technically, sir, parang medyo sa iba, ano, baka po hindi po kapanipaniwala, kasi meron pong mga provision dito sa naturang affidavit na general ang kanilang pag-ako, kami, nautusan kami. And then yung pong sinasabi na specific na mga pinuntahan at naghatid ng mga male-maleta, wala rin pong kaukulang pong mga detalye, attorney, no? Kulang sa information. Basta ho nag-deliver kami, nagbanggit po ng pangalan, ilang piraso ng maleta, and then ni wala pong kaukulang eksaktong address o ni wala pong petsa. Ano pong paliwanag doon, attorney? Opo, kompleto po sila ng address, at minarapat ko po na wag mo nang ilagay yung address ng iba dyan, dahil para naman protektahan yung privacy ng iba, no?
Pero nilagay ko po yung sa Forbes Park dahil hindi naman basta-basta makapasok yung ibang tao. Pero yung iba dyan, katulad nung sa bahay ng o yung opisina ng isang na-deliveran sa Scout so-and-so, hindi ko po inilagay yung specific na address. Pero pagka dumating po yung investigation proper, ay ibibigay po nila yung mga specific address sa mga investigators natin sa Ombudsman. So, paano po kaya namin po dapat tangkilikin ito na may mga pangalan po dito na binigay at yung pong mga binabanggit po ay mga opisyal ng gobyerno, and then as in napaka-general po lamang ng kwento. Ano ho ito? Parang lalabas na to follow itong ilang pong mga detalye sa aligasyon, attorney? Opo, ang affidavit po na yan ay gusto ko lang mabigyan ng prima facie, no? Excuse me. Prima facie na evidence or reasonable ground para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. At doon po namin idedetalye o ibibigay yung iba pang mga detalye. Pero yung sinumpaang salaysay na po na yan ay sapat sa aking paningin para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. Opo, pero hindi... halimbawa po, meron din po dito no, na isang binabanggit, retired general, nag-deliver po ng pera. Halimbawa, ano po. Pero dito po binabanggit din na hindi naman po klaro kung sino po ang naging testigo po dito. Alam niyo ho yun, attorney, sorry po, no, kasi kung babasahin mo ito, parang ang isipin mo, parang yung iba may specific, yung iba general, yung iba parang ano ho, no? Parang sa iba ho nagbibigay siya ng duda sa katotohanan po nito, attorney. Parang may yung iba specific, yung iba general, yung iba klaro ang sinasabing present na dating sundalo, yung iba naman kami lang, paano kaya yon? Kung po, gaya po ng sinabi ko, binibigyan natin ang ombudsman ng reasonable ground para mag-conduct ng investigation, no? At pagdating kasi sa ombudsman ay mako-convert yung proceedings into a confidential proceedings. Doon po namin ibabahagi yung mga ibang detalye. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes, idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Opo. Dito po sa usapin nitong kung babalikan natin yung kwento tungkol doon sa involvement umano, bagamat tumanggi na po dito si Senator Trillanes, no, sa usapin po nitong pag-alaga umano sa mga kinatawan daw ng ICC, ito pong sinasabi ninyo na sila Gumban, Laroder, Bolantante, Orbilio, Galapon at Tube, doon sa kwento tungkol sa US dollars exchange, ano po ba ang kwento dito? Sila ho ba talaga ay merong personal knowledge doon sa transaksyon tungkol sa pagpapalit po ng US dollar? Oo, sila po ang sumama kay Mark Tiksay at saka Paul Estrada na magdala nung dalawang maleta na tig 56 million. Sila rin ang nagbuhat paakyat doon sa building. Okay, and then? Hello po. Opo. Sige po, kwento po ninyo. Sige po. Sila Sila rin sa yung building, nagbuhat, tapos paakyat doon sa floor kung saan nila pinapalit. Sila rin ang nagbuhat, bababa. At nagkwentuhan. Nagkwento si Paul Estrada kung para saan yung kanilang ipinalit sa dolyares. Kaya ang ginawa ko po ay pinagsama-sama ko nakita ho ba nila? ang mga statements nila patungkol sa ICC. At yan po yung umpisa ng financial transaction
na merong nababanggit tungkol sa ICC. Pero yung una, foreigners po ang Opo. sinasabi po nila. Opo. At Opo, sige. yun na nga, lahat ng mga transaksyon na may connection sa mga foreigners o ICC investigators ay pinagsama ko po lamang. Opo. Sige, pero yung sinasabi nyo nagpalit ng US dollars, nakita po nila mismo yung actual na pagpapalit ng US dollar? Nakita ho nila mismo yung transaksyon? Opo, kasi sinabi nila kung anong opisina, anong floor doon sa building sila nagpapalit, no? Yun po ay ilalahad nila sa ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman po, ay mag-a-assign yan ng hearing officers at magkakandak din po sila ulit ng question and answer. Opo, At doon nila ibibigay po yung mga mas Okay. specific na mga kasagutan nila. Opo, Dahil sige. kung ilalagay ko po sa kanilang sinumpaang salaysay ay masyado na pong hahaba. Opo, opo. Sige, ang pero kailangan lang naman po Opo. ay yung mabigyan ang Office of the Ombudsman ng reasonable ground to believe Opo, that a opo. crime was committed and probably Opo. those mentioned committed the crime. Opo. Yun Pero- lamang po ang gusto kong masatisfy sa stage po na ito. Opo.